Dalawang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Senado at Kamara para sa kapakanan ng mga call center agent. Hindi raw kasi biro ang stress ng kanilang pinagdaraanan sa kanilang trabahong kadalasan ay panggabi. Saksi si Jam Sisante. Hindi man nila ipinahahalata. Hindi raw birong stress ang pinagdadaanan ng mga nagtatrabaho sa mga call center at iba pang business process outsourcing o BPO companies. Dagdag pa dyan ang irregular na schedule ng trabaho ng marami sa gabi na dati nang sinabi ng Department of Health na posibleng nakakaapekto sa kalusugan. Kaya naman ang halos 3 taon ng call center agent na aking nakausap, kahit mataas daw ang sahod kumpara sa iba, hindi kontento sa anyay maliit nilang medical benefits. Sana rin daw may union silang nagbabantay sa kanilang kapakanan. Sana meron kasi nga, di ba, parang sa call center, yung iba meron silang parang speaker. Kami wala. Depende na lang sa company kung ano ibibigay nilang benefits sa amin. Tapos, no choice kami kapag nandyan na. Ang karapatang lumahok sa union, isa lang sa mga laman ng panukalang Magna Carta for Call Center Workers ni Senador Miriam Defensor Santiago. Isinusulong din itong protektahan sa sakit at kapahamakan ng call center workers na halos kalahati ay nagtatrabaho sa gabi ayon sa pag-aaral ng International Labor Organization noong 2010. Sa House Bill 1180 naman ni Kabataan Representative Terry Ridon, isinusulong ang regulasyon ng mga BPO employee 6 na buwan mula nang pumasok sa kumpanya kahit bilang trainee o apprentice. Pero giit ng mga asosasyon ng mga BPO companies sa bansa, matagal na nilang ginagawa ang mga ito kahit wala pa ang mga panukalang batas. The companies really invest in a lot to make sure that the environment where they work, that they have the best facilities. I think the most important campaign is giving them information on healthy lifestyles. Hindi rin daw bawal bumuo ng union at karamihan sa mga nagtatrabaho sa call centers dumadaan sa regularisasyon alinsunod sa labor code. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.